basura, pabigat. Ganyan ang tingin nila sa akin. Habang nagpapakasasa sila sa karangyaan, mula sa aking pawis, nakaluhod ako sa malamig na ulan, yakap ang sunog, at pira-pirasong alaala ng aking ina. Wala kang kwenta, Sabina. Mamamatay kang pulubi. Ang malupit na sumpa ni Doña Training. Ngunit ang akalang katapusan ay simula pala. Ang lalaking tinawag nilang pulubi ang mismong magbabangon sa akin mula sa putik. Paano kung ang mundong nandiri sa iyo ay biglang lumuhod sa iyong harapan? Kung hindi kita pinulot sa estero, nabubulok ka na sana ngayon kasama ng mga daga. Wala kang kwentang pabigat. Unti-unting lumayo ang paningin mula sa malupit na bibig ni Doña Trining. Sa ibaba, nakaluhod sa malamig na sahig si Sabina. Maingat at nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatahi ang laylayan ng isang mamahaling bestida na isusuot ng Donya sa isang piging. Ang sariling damit ni Sabina ay kupas at may mga butas sa balikat. Ngunit ang buong atensyon niya ay nasa pag-iingat na huwag magusot ang telang, mas mahal pa, sa kanyang sariling buhay. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata, sapagkat ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi makasigaw. Bumara ang isang matigas na tila bato sa kanyang lalamunan. Manhid ang kanyang buong katawan. Sa pagkabigla sa mga sunod-sunod na sigaw ng amo, natusok ng matalas na karayom ang kanyang hintuturo. Isang maliit na patak ng dugo ang namuo. Bago pa man ito tumulo sa magarbong damit ng Donya, mabilis itong ipinahid ni Sabina sa sarili niyang palda. Itinatago ang sariling sugat upang protektahan ang karangyaan ng iba. Lumabas ka na sa kusina at maghugas ng mga kaldero. Ayaw kong makita ang pagmumukha mong amoy mahirap. Ang huling bulyaw ni Doña Trining ay sinundan ng nakakalokong pag-ismid ng pamangkin nitong si Carmela. Mabibigat ang mga binti. Tahimik na tumayo si Sabina at nagtungo sa likod ng restaurant kung saan naroon ang tambakan ng mga basurahan. Doon, sa ilalim ng madilim na eskinita, nakita niya ang lalaking tinatawag nilang pulubi. Duguan ang binti nito, balot ng dumi, at nanginginig sa matinding gutom. Pinandidirian ito ng lahat, tinatapunan ng tira-tirang sabaw, at inuulan ng panunukso. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Sabina sa mga mata ng estranghero ang isang pamilyar na anino. Ang anino ng isang taong inabandona ng mundo. Kumuha si Sabina ng isang basong tubig at isang platito ng tirang kanin na itinago niya mula sa sarili niyang rasyon. Bago iabot ang baso, maingat niyang pinunasan ang gilid nito gamit ang malinis na bahagi ng kanyang laylayan. Gusto niyang maramdaman ng lalaki na kahit pulubi ito, karapat-dapat itong makatanggap ng malinis na inumin. At paggalang, inilapag niya ang pagkain sa harapan ng lalaki. Walang salitang namutawi, tanging ang tahimik na pasasalamat sa mga mata ng estranghero na nagkubli sa ilalim ng makapal na dumi sa mukha. Sa sandaling iyon, napansin ni Sabina ang isang mamahaling relos na basag ang salamin, bahagyang nakasilip sa punit na bulsa ng lalaki. Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng eskinita. Tita, Tita Trining, tingnan mo ang alaga mo. May nagnanakaw ng pagkain natin para ibigay sa asawa niyang pulubi. Ang matalim na sigaw ni Carmela ay tila isang punyal na nakatutok sa likuran ni Sabina. Nanigas ang balikat ng dalaga habang ang mabibigat at galit na hakbang ng Donya ay palapit ng palapit. Tiningnan niya ang lalaking pulubi na nakatitig din sa kanya. Pareho silang nakakulong sa pinakailalim na antas ng lipunan. Paano niya ipagtatanggol ang kaunting kabutihang natitira sa kanyang puso kung ang mismong mundong ginagalawan niya ay pilit siyang nilalamon ng buo? Hindi pa man nakakabawi si Sabina mula sa panlalamig ng kanyang buong katawan, naramdaman niya ang matalim na paghila ni Doña Trining sa kanyang braso. Ang nakakalokong ngisi ni Carmela ay tila naging hudyat ng isang bagong parusa. Kinaladkad ng Donya ang dalaga papasok sa maliwanag at marangyang kainan
Walang pakialam kung nagkatinginan man ang mga mayayamang customer na kumakain sa kanilang mga mesa. Ganyan ka ba magbayad ng utang na loob, Sabina? Ang boses ni Doña Trining ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sinadyang lakasan upang marinig ng lahat at magmukha siyang biktima ng isang taksil na empleyado. Pinapakain kita, binibigyan kita ng bubong na masisilungan, tapos nananakawin mo lang ang pagkain ng restaurant para ibigay sa hampas lupang pulubing iyon. Kung hindi dahil sa akin, nakabulagta ka na sana sa bangketa. Kasama niya, nakatungo lamang si Sabina. Ang bawat salita ng kanyang amo ay tila latigo na pumapalo sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing sariling rasyon niya ang kanyang ibinigay at wala siyang ninakaw kahit isang butil ng bigas. Ngunit alam niyang ang katotohanan ay walang halaga sa mga taong ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Ang utang na loob ay hindi isang regalong ibinigay ng donya, kundi isang tanikalang ipinulupot sa kanyang leeg upang hindi siya makawala. Para matuto ka, kunin mo ang kaldero ng kaldereta sa kusina. Ang utos ni Doña Trining ay nagpabalik sa kanyang ulirat. Ilabas mo yan at itapon sa kanal sa mismong harapan ng pulubing iyon. Ipakita mo sa kanya na mas gugustuhin ko pang ipakain sa mga uod ang grasya kaysa ibigay sa mga basurang katulad niya. Nanginig ang mga tuhod ni Sabine. Ang pagkaing iyon ay malinis pa, sapat na upang bumuhay ng ilang pamilyang kumakalamang sikmura. Ngunit ang mariing pagtulak ni Carmela sa kanyang likuran ay nagpilit sa kanyang humakbang patungo sa kusina. Binuhat niya ang mabigat at mainit na kaldero. Bawat hakbang niya palabas ng eskinita ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naroon pa rin ang lalaki, nakasandal sa malamig na pader, nakatingin sa kanya. Nakita ni Sabina ang panginginig ng mga balikat nito dahil sa matinding gutom. Napalunok si Sabina, nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang pag-asa sa mga mata nito na unti-unting napalitan ng kalituhan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang laman ng kaldero. Ang malapot na sarsa, ang malalambot na karne, at ang init ng pagkain ay bumagsak sa maitim na tubig ng imburnal. Lumikha ng maruming talsik na pumatak sa sirang sapatos ng lalaki. Masakit. Masakit sa dibdib ni Sabina na magtapon ng biyaya habang may isang taong mamamatay na sa gutom sa kanyang harapan. Patawad, ang tahimik na usal ng kanyang isip habang mabilis siyang tumalikod. Hindi na hinintay ang pambabastos ng donya na nakatayo sa pintuan, nakahalukip-kip at nasisiyahan sa kanyang kalupitan. Kinagabihan, matapos umalis ang lahat ng customer at saraduhin ang restaurant, naiwan si Sabina upang kuskusin ang mga sahig. Ang bawat paghagod niya ng basahan ay sinasabayan ng tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha. Nilunok niya ang lahat ng pang-iinsulto. Nang matapos siya, kinapa niya ang bulsa ng kanyang manipis na palda. Mayroon siyang ilang barya, mga baryang napulot niya sa ilalim ng mga mesa na hindi pinansin ng mga mayayaman. Lumabas siya ng restaurant, bumalot sa kanya ang malamig na hangin ng madaling araw. Naglakad siya patungo sa kanto at bumili ng isang pirasong pandesal mula sa natitirang tinda ng maliit na panaderya. Babalik sana siya sa kanyang maliit na silid, ngunit kusa siyang dinala ng kanyang mga paa patungo sa madilim na eskinita. Nandoon pa rin ang pulubi. Nakabaluktot, yakap ang sarili sa gitna ng ginaw. Tahimik na lumapit si Sabina at umupo sa isang lumang kahon ng prutas. May kaunting distansya mula sa lalaki. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang nag-iisang pandesal mula sa supot. Maingat niya itong hinati gamit ang kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang 2 piraso at nang makitang hindi pantay ang pagkahati, kinuha niya ang mas malaking bahagi at tahimik na iniabot sa lalaki. Tiningala siya ng estranghero. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita ni Sabina ang mukha nito. Wala itong kakayahang magpasalamat gamit ang salita.
Ngunit nang abutin nito ang tinapay, bahagyang nagtama ang kanilang mga daliri. Magaspang, malamig, at nanginginig ang kamay ng lalaki. Nang mag-angat ito ng tingin, napansin ni Sabina ang pamumula ng mga mata nito. Walang galit para kay Sabina sa mga matang yon, kundi isang nag-aapoy na puot na nakalaan para sa malupit na tadhana at sa mundong nagtapon sa kanya sa impyernong ito. Isang tahimik na unawaan ang namuo sa pagitan nilang dalawang kaluluwang pinagkaitan ng katarungan. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay biglang pinunit ng isang malakas na liwanag na nagmula sa kalsada. Isang malaki at itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang sa madilim na kalsada, tila isang nag-aabang na halimaw na naghahanap ng biktima. Nakita ni Sabina kung paano biglang nanigas ang buong katawan ng lalaki sa kanyang tabi. Ang puot sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng matinding takot. Umatras ang lalaki, isiniksik ang sarili sa pinakamalalim na anino sa likod ng mga basurahan, pilit na itinatago ang sarili sa liwanag. Huminto ang itim na sasakyan sa tapat mismo ng eskinita. Bumukas ang pinto nito. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumaba. Ang mga mata nito ay nagmamasid sa bawat sulok ng madilim na daan. At sa ilalim ng ilaw ng poste, kumislap ang malamig na bakal ng isang baril na nakasukbit sa tagiliran nito. Nagkatinginan si Sabina at ang nanginginig na estranghero, parehong pigilang hininga, habang ang mga mabibigat na hakbang ng lalaking may baril ay palapit ng palapit sa kanilang pinagtataguan. Walang inaksayang sandali si Sabina. Bago pa man makalingon ang lalaking may baril, hinila niya ang nanginginig na estranghero patungo sa pinakamatayom at pinakamadilim na bahagi sa likuran ng mga malalaking lalagyan ng basura. Isiniksik nila ang kanilang mga sarili sa masikip na espasyo. Naramdaman ni Sabina ang malamig na pawis na tumatagas mula sa noo ng lalaki at ang mabilis na pagtibok ng puso nito na tila gustong kumawala sa dibdib. Pinigilan nila ang kanilang paghinga habang ang mga mabibigat na hakbang ng naghahanap ay umikot sa eskinita, nagmamasid, bago tuluyang nagpasyang bumalik sa sasakyan at lumisan palayo sa kalsada. Nang tuluyang maglaho ang banta ng itim na sasakyan, tila nakisama ang kalangitan sa kanilang takot. Bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Walang awang binabasa ang kanilang mga manipis na damit. Ang estranghero ay napaupo sa maputik na lupa, tuluyang nawalan ng lakas. Hinawakan ni Sabina ang braso nito at napaso siya sa matinding init. Nilalagnat ang lalaki ng mataas dahil sa nakabukas na sugat sa kanyang binti, ngunit nanginginig ang buo nitong katawan sa tindi ng lamig na dala ng walang awang bagyo. Hindi nag-atubili si Sabina. Kinapa niya ang loob ng kanyang bulsa at inilabas ang kaisa-isang bagay na may pinakamataas na halaga sa kanyang buhay, isang luma at kupas na asul na panyo. Ito ang tanging alaala na naiwan ng kanyang pumanaw na ina, ang tela na madalas niyang yakapin sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak dahil sa pang-aapi ng kanyang amo. Ngunit nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng lalaki, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ito. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na ibinalot ang asul na panyo sa leeg ng estranghero, sinisigurong balot at ligtas ang nanginginig nitong balikat mula sa hangin. Nang aalisin na sana ni Sabina ang kanyang kamay, dahan-dahang nag-angat ng kanang braso ang lalaki, hindi para bawiin ang panyo, kundi para marahang idampi ang magaspang at nanginginig nitong mga daliri sa dulo ng hintuturo ni Sabina. Sa gitna ng malupit na ulan, ang maliit na dampi na yon ay nagdala ng hindi maipaliwanag na init sa puso ng dalaga. Isang tahimik na pagpapasalamat, isang pag-asa mula sa dalawang kaluluwang naghahanap ng karamay sa mundong nagtataboy sa kanila. Unti-unting kumalma ang panginginig ng lalaki nang maramdaman ang dalisay na pag-aaruga ng mga kamay ni Sabina. Inalalayan ni Sabina ang lalaki patungo sa ilalim ng isang makipot na yero na nagsisilbing maliit na silong sa gilid ng restaurant.
Naupo sila roon habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa buong paligid. Dahil sa matinding pagod at lagnat, nakatulog ang estranghero. Ang ulo nito ay bahagyang nakasandal sa malamig na pader ng eskinita. Habang pinagmamasdan ito ni Sabina, narinig niya ang mahinang pag-ungol ng lalaki mula sa isang masamang panaginip. May isang pangalan itong paulit-ulit na binubulong nang may halong matinding sakit at pighati. Marco, bakit mo ginawa ito? Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng malalim na katanungan sa isip ni Sabina. Sino ang lalaking ito? At anong klaseng halimaw ang sumira sa buhay niya upang siya ay mapadpad sa ganitong kalagayan? Kinaumagahan, tumila na ang ulan at sumikat na ang araw. Maagang bumalik si Sabina sa loob ng kusina upang magsimulang magtrabaho bago pa man dumating ang kanyang mga amo. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsimulang maghugas ng mga plato. Bumukas ng malakas ang pintuan sa likuran at iniluluwa nito ang nag-aapoy sa galit na si Doña Trining. Kasunod ang nakangising si Carmela. Nakita agad ng Doña ang lalaking pulubi na natutulog pa rin sa gilid ng eskinita. Ngunit ang nagpadilim sa paningin ng matanda ay hindi ang presensya ng pulubi, kundi ang pamilyar na asul na panyo na nakapulupot sa leeg nito. Ang panyong alam na alam ni Doña Trining na pinakaiingatan ng kanyang alila bilang sagrado nitong pag-aari. Walang pag-aalinlangan na hinablot ni Doña Trining ang braso ni Sabina mula sa kusina. Ang kuko nito ay tila bumaon sa manipis na balat ng dalaga. Kinaladkad niya ito patungo sa gitna ng kainan kung saan nagsisimula nang dumating ang mga unang customer. Hindi ininda ng Donya kung makita man ng lahat ang kanyang kalupitan. Bagkus ay ginamit niya itong pagkakataon upang ipamukha sa lahat kung sino ang may kapangyarihan. Ibinibigay mo ang mga gamit natin sa lalaking iyan? Asawa mo ba ang pulubing iyan? Ang umalingaw-ngaw na bulyaw ng Donya ay pumukaw sa atensyon ng bawat taong naroon. Ang buong akala ko ay pagkain lang ang ninanakaw mo, pati pala ang mga gamit sa kusina ay inilalabas mo na para ibigay sa hampas lupang iyon. Sa isang sulok, nakaupo si Carmela kasama ang kanyang mga kaibigang mayayaman. Ang kanilang tawanan ay tila mga punyal na tumatarak sa dignidad ni Sabina. Itinaas ni Carmela ang kanyang tasa ng mainit na kape at habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sabina, sinadya nitong ibuhos ang maitim at mainit na likido sa malinis at makintab na sahig. Ay, nadulas sa kamay ko, ang mapanuyang sabi ni Carmela na may kasamang malupit na ngisi. Linisin mo yan. Gamitin mo ang dila mo kung kinakailangan. Tutal dyan ka naman magaling. Sa pagdila ng mga tira-tirang nasa sahig para ibigay sa pulubi mong asawa. Walang nagawa si Sabina kundi ang lumuhod sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak, sumasama sa natapong kape habang kinukuskus niya ang sahig gamit ang isang lumang basahan. Bawat hagod niya sa lapag ay kasabay ng pagyurak sa kanyang natitirang pagkatao. Sa labas ng malaking salamin ng restaurant, nakatayo si Mang Oreo, ang matandang nagtitinda ng tiket ng swertres. Nakakuyom ang mga nanginginig na kamao ng matanda dahil sa matinding awa, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng Donya upang ipagtanggol ang dalaga. At mula sa siwang ng bintana sa likurang kusina, nakita rin ito ng estrangherong lalaki. Nakatayo si Vero, nakakapit ng mahigpit sa hamba ng bintana upang suportahan ang kanyang pilay na binti. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa magkahalong sakit at galit habang pinapanood kung paano yapakan at hiyain ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan noong gabi ng bagyo. Sa patuloy na pagyuko at pagpupunas ni Sabina, nahulog mula sa kanyang buhok ang isang lumang ipit na gawa sa murang plastik. Bago pa man ito maapakan ng mga nagdaraang kaibigan ni Carmela, mabilis na pumasok si Mang Oreo, kunwaring nag-aalok ng tiket sa mga costumer, at palihim na pinulot ang ipit.
Nang makalapit siya kay Sabina, tahimik niya itong ibinalik sa palad ng dalaga. Kalakip ang isang tingin na puno ng pakikiramay. Isang maliit na pag-unawa na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa sa mundong ito na puno ng mga taong mapangmata. Nang tumayo si Sabina at sumulyap sa bintana, napansin niyang wala na ang lalaki. Saan pupunta ang isang pilay at sugatang tulad nito sa kalagitnaan ng umaga? Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglilinis, binigyan si Sabina ng maikling pahinga ng kanyang amo para maglinis ng sarili. Agad siyang nagtungo sa kanyang maliit at madilim na kwarto sa likod ng bodega. Nais niyang kunin ang naiwang barya sa kanyang alkansya upang ibili man lang sana ng gamot ang lalaki. Pagbalik nito, kahit nakapalit nito ay ang patuloy na pagmamalupit ni Doña Trining. Ngunit pagbukas niya ng pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pinto ng kanyang lumang kabinet ay nakaawang. Ang mga kakaunting damit niya ay nagkalat sa sahig. At sa ibabaw ng kanyang manipis na higaan ay naroon ang kanyang maliit na plastik na alkansya, basag, wasak at ganap na walang laman. Napaluhod si Sabina sa malamig na sahig. Kinapa ng nanginginig niyang mga daliri ang wasak na plastik ng kanyang alkansya. Hindi iyon simpleng mga barya lamang. Iyon ang katumbas ng kanyang mga nalipas na gutom, mga itinagong sentimo na sana ay ibibili niya ng gamot para sa lagnat ng lalaking pulubi. Wala nang natira, kahit isang kusing. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan. Nakatayo roon si Carmela, nakahalukip-kip at suot ang isang pares ng kumikinang at bagong sapatos na halatang kasisipot lamang mula sa mamahaling tindahan. Sa halip na magulat sa kalat, isang malupit na ngisi ang sumilay sa labi ng pamangkin ng kanyang amo. Ano? Naghahanap ka ba ng ebidensya para pagtakpan ang pagnanakaw mo? Ang tinig ni Carmela ay may halong pagmamalaki at pandidiri. Nakita ko ang kaha natin kanina. Sabina, may nawawalang malaking halaga. At dahil wala ka namang sariling pera, siguradong ikaw ang kumuha para buhayin ang asawa mong hampas lupa. Umiling si Sabina. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Hindi totoo yan, Carmela. Wala akong kinukuhang pera ng restaurant. Ang baryang nawawala dito ay ang sarili kong ipon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pumasok si Doña Trining na tila isang naglalagablab na bagyo. Hindi na nito inalam ang buong kwento. Para sa Donya, ang salita ng kanyang kadugong si Carmela ay ang nag-iisang batas. At ang paliwanag ng isang hamak na utusan ay walang kwentang basura. Walang utang na loob. Pinalamon kita, dinamitan, at binigyan ng trabaho. Tapos ninanakawan mo lang ako sa sarili kong pamamahay. Isang mabigat at malakas na palad ang walang awang dumapo sa mukha ni Sabina. Ang tindi ng puwersa ay nagpabagsak sa kanya sa sahig, nagpamanhid sa kanyang buong pisngi. Unti-unting nalasahan ni Sabina ang mainit at maalat na dugo na tumulo mula sa pumutok niyang labi. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ngunit sa gitna ng pisikal na sakit, hindi ang sampal ng Donya ang nagpaiyak sa kanya. Mas nanlulumo at nadudurog ang kanyang puso dahil sa katotohanang wala na siyang maibibiling gamot upang iligtas ang buhay ng lalaking nanginginig sa ulan. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isip. Paano nalaman ni Carmela kung saang eksaktong sulok ng lumang kabinet nakatago ang kanyang barya? Kung hindi ito ang mismong naghalungkat at nagnakaw nito upang ibili ng bagong sapatos. Ngunit walang puwang ang katotohanan sa pamamahay na ito. Ipinag-utos ng galit na Donya na ilabas ang lahat ng gamit ni Sabina. Kinaladkad siya ng mga tauhan palabas ng restaurant, habang ang kanyang iilang mga lumang damit ay walang awang itinapon sa maputik na kalsada. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak ng tahimik habang pinupulot ang kanyang mga nagkalat na gamit sa gitna ng dumadaang mga tao. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang pamilyar na tela na hawak-hawak ni Carmela. Ito ang asul na panyo ng kanyang pumanaw na ina.
Ang panyong ibinalot niya sa pulubi kagabi, ngunit walang awang binawi at kinumpis ka ng Donya kaninang umaga. Nakangisi si Carmela habang nakatayo sa tuyong bahagi ng bangketa. Dahan-dahang inilabas ng dalaga ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, kumuha si Carmela ng isang posporo at itinapat ang kumikislap na apoy nito sa laylayan ng sagradong alaala ng ina ni Sabina. Nakaluhod si Sabina sa malamig at maputik na kalsada. Wala na siyang pakialam sa mga dumadaang sasakyan o sa mga taong nagbubulungan sa gilid. Ang buong paningin niya ay nakapako sa maliit na apoy na nagsisimulang lamunin ang dulo ng asul na panyo. Ang kaisa-isang bagay na nagpapadama sa kanya ng mainit na yakap ng kanyang inang matagal nang pumanaw. "Ma'am, parang awa niyo na po." Ang pagmamakaawa ni Sabina, ang boses niya ay basag at nanginginig sa matinding takot at pighati. "Kunin niyo na po ang lahat ng damit ko. Kahit wag niyo na po akong bayaran. Pero huwag po ang panyo ng nanay ko. Iyan na lang po ang natitira sa akin." Isang mapanghamak na tawa lamang ang isinagot ni Carmela. Tiningnan niya si Sabina na para bang isang hamak na insekto na nakikiusap sa ilalim ng kanyang bagong sapatos. "Basura lang ito, Sabina. Bagay lang ito sa isang tulad mong walang kwenta na nabubuhay sa awa ng iba. At para matuto kang huwag magmarunong sa pamamahay namin, ito ang nararapat sa mga basurang katulad mo." Ibinaba ni Carmela ang nagliliyab na panyo at tuluyang binitawan ito sa itim na putikan. Ang apoy ay masayang kumain sa lumang tela hanggang sa maging isa itong tumpok ng itim na abo at sunog na sinulid. Gumuho ang mundo ni Sabina. Tila piniga ang kanyang puso ng napakalakas. Walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Isang tahimik na pag-atungal ang sumabog sa kanyang dibdib. Napasubsob siya sa lupa, hindi alintana ang dumi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang dinampot ang maiitim na abo at mga tira-tirang sunog na bahagi ng panyo. Itinapat niya ang maruming abo sa kanyang dibdib at niyakap ito ng mahigpit, pilit na kinukuha ang huling init at presensya ng kanyang ina na tuluyan ng ninakaw ng malupit na mundo. Sa kabilang kanto, hindi kalayuan sa mabigat na eksenang nagaganap, nakatayo si Vero, parang isang aninong pilit itinatago ang sarili. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. At dahan-dahang tumulo ang mainit na dugo sa malamig na semento. Hindi na niya halos maramdaman ang sakit. Natatabunan iyon ng naglalagablab na emosyon sa kanyang dibdib. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa matinding galit. Isang puot na halos hindi na niya mapigil, higit pang sumidhi, kaysa noong sandaling siya'y pinagtaksilan at muntik nang mapahamak ng sariling pamilya. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng galit at hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Gusto niyang sumugod, gusto niyang basagin ang katahimikan, durugin ang bawat mapanlinlang na ngiti, at iparanas ang sakit na kanyang tiniis. Ngunit nanatili siyang nakatayo, hindi makagalaw, nahahati sa pagitan ng matinding galit at kinakailangang pagpipigil, tila anumang sandali ay maaari siyang kumawala. Nais niyang sugurin si Carmela, burahin ang nangiting may halong panlalamang at gibain ang pagmamataas ni Doña Trining. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang umabante, bumabalik sa kanyang isipan ang mga armadong lalaking nag-ikot noong nakaraang gabi. Alam niyang sa oras na ilantad niya ang sarili at kumilos ng padalos-dalos, hindi lang siya ang malalagay sa bingit ng kamatayan, pati ang alaala at sakripisyo ng babaeng nagligtas sa kanya ay mauuwi sa wala. Nilunok ni Vero ang kanyang dugo at galit. Nagpasya siyang tapusin na ang pagtatago. Kailangan na niyang lumaban, hindi na para sa kanyang sariling paghihiganti, kundi para sa katarungan ng babaeng pilit na binabasag ng tadhana sa kanyang harapan. Nagsimulang bumuhos muli ang malakas na ulan. Tuluyang hinugasan ng abo mula sa mga kamay ni Sabina at pinalitan ito ng malamig na putik. Naiwan siyang mag-isa sa bangketa
Habang nakangising bumalik sa loob ng restaurant, sina Doña Trining at Carmela. Unti-unting nakaramdam ng pamamanhid si Sabina. Ang pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan na ring namatay kasama ng sinunog na alaala ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng paglamon ng lamig sa kanyang katawan, isang malaking itim na payong ang biglang sumilong sa kanya. Hinaharangan ang walang awang patak ng ulan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sabina. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Vero. Basang-basa ang likuran at buhok nito dahil sa bagyo. Ngunit ang buong payong ay nakatutok ng buong buo upang protektahan si Sabina mula sa lamig. Ang lalaking akala niya ay nawala na. Ang lalaking kanyang iniligtas ay narito ngayon, tahimik na nagiging unang pader ng kanyang pag-asa. Hindi umimik si Vero. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi habang maingat niyang inalalayan si Sabina patayo mula sa malamig at maputik na simento. Ang katawan ng dalaga ay tila naging isang basag na manika, walang lakas, at tuluyang sumuko sa hapdi ng mga pangyayari. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at patuloy na pagbuhos ng ulan, dinala ni Vero si Sabina patungo sa isang maliit at abandonadong paradahan ng mga tricycle sa kabilang kanto. Ang makipot at luma nitong yero, ang tanging naging silungan nila laban sa bagsik ng bagyo. Pagdating nila sa loob ng madilim na paradahan, nanginginig ng husto si Sabina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila naiwan sa mga abong inianod na ng ulan. Pinagmasdan siya ni Vero at sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga mata ng bilyonaryong sanay sa malamig na mundo ng negosyo ay napuno ng matinding habag at pag-aalala. Hinubad ni Vero ang nag-iisa niyang tuyong jacket, isang lumang piraso ng damit na napulot niya mula sa tambakan ng basura at maingat na ipinatong ito sa nanginginig na balikat ng dalaga. Kahit amoy luma ang jacket, nagdala ito ng bahagyang init na kumalinga sa nilalamig na katawan ni Sabina. Umupo si Vero sa tabi ni Sabina. Pinanatili ang isang magalang na distansya, ngunit sapat upang maramdaman ng dalaga na hindi siya nag-iisa. Wala pa ring nagsasalita sa pagitan nilang dalawa. Sa kalagitnaan ng nakakabinging ingay ng ulan, sa bubong na yero, dahan-dahang napahilig si Sabina hanggang sa maipantong niya ang kanyang pagod at puno ng luhang ulo sa balikat ni Vero. Wala itong halong mali siya. Ito ay isang purong paghahanap ng kalinga at kapayapaan mula sa tanging taong hindi siya hinusgahan. Ipinikit ni Sabina ang kanyang mga mata habang marahan niyang naramdaman ang magaspang ngunit maiinit na daliri ni Vero na palihim na pumapahid sa mga natitirang luha sa kanyang pisngi. Ang tahimik at mainit na presensyang ito ay nagbigay sa dalaga ng pakiramdam na siya ay ligtas at pinapahalagahan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanayan. Habang unti-unting nakakatulog si Sabina sa kanyang balikat, ang tunog ng mabagal at matatag na tibok ng puso ni Vero ang nagsilbing oyayi na nagpatahan sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa likod ng tahimik na sandaling ito, ang isip ni Vero ay pilit na nag-uugnay sa mga plano ng isang malaking paghihiganti. Pinatay nila ang kaluluwa mo ngayon, Sabina. Pangako, bukas, mundo ang paluluhurin ko sa iyo. Ang tahimik na panatang ito ay tumimo ng malalim sa kanyang puso, isang sumpa ng katarungan para sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Nang magbukang liwayway, dahan-dahang nagising si Sabina. Ang malakas na ulan kagabi ay napalitan na ng sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng yero. Hinawakan niya ang lumang jacket na nakabalot pa rin sa kanya, ngunit nang lumingon siya, laking gulat niya nang makitang wala na ang lalaki sa kanyang tabi. Agad siyang napabangon, naghahanap, at pilit na inaaninag ang paligid. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng maliit na kahong-kahoy kung saan nakaupo si Vero kagabi ay isang maliit at makapal na itim na papel. Kinuha ito ni Sabina at pinagmasdan. Ito ay isang mamahaling calling card.
Bagaman medyo basa na ang mga gilid nito, malinaw na nakaukit ang mga gintong letras sa gitna. Ang pamilyar na gintong letra na yon ay nag-iwan ng isang malaking katanungan at kaba sa kanyang dibdib. Habang sa di kalayuan, sa bungad ng kalsada, napansin niya ang mga bakas ng gulong ng isang malaking sasakyan na tila umalis ng madaling araw. Hinanap ni Sabina si Vero sa bawat sulok ng palengke at sa bawat madilim na eskinita na kanilang tinambayan. Halos maputol ang kanyang hininga sa kakatakbo. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa pag-iyak kagabi. Ngunit ang takot na baka tuluyan nang nawala ang lalaki ay mas matindi kaysa sa pagod na kanyang nararamdaman. Tinitingnan niya ang bawat pulubing nakaupo sa gilid ng daan, umaasang makikita ang pamilyar na balikat at ang asul na panyong ibinalot niya rito, ngunit tanging ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tindera ang sumasagot sa kanya. Habang pabalik siya sa kalsada, hindi niya naiwasang makasalubong ang mapanuyang mukha ni Doña Trining na kasalukuyang nag-uutos sa kanyang mga tauhan na linisin ang putik sa harap ng restaurant. Nang makita ng matanda ang dalaga, isang malakas na tawa ang pinakawalan nito na puno ng pangungutya. "Ano, Sabina? Iniwan ka na ba ng asawa mong pulubi?" Iyan ang napapala ng mga taong walang utang na loob at pinipiling sumama sa mga basura. Ngayong wala na siyang silbi sa'yo, siguro ay nahanap na niya ang tamang basurahan para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Sabina. Hindi rin siya nanginginig sa takot. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ng Donya. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng paninindigan. "Wala na po akong anumang utang sa inyo, Ma'am Trining. Binayaran ko na po ang lahat ng iyon ng bawat patak ng aking luha, dugo, at ang dangal na pilit ninyong niyurakan. Mula ngayon, hindi ninyo na ako kailanman muling mapapaluhod." Tumalikod si Sabina at iniwan ang Donya na tulala at hindi makapaniwala sa tapang na ipinakita ng dating alila. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang mahinang paghila sa kanyang damit. Paglingon niya, naroon si Mang Oryo, ang matandang nagtitinda ng tiket. May iniabot itong isang maliit at puting sobre na tila maingat na itinago sa kanyang lumang jacket. Pinabibigay ito ng isang lalaking nakasuot ng itim na suit bago siya sumakay sa isang napakalaking itim na sasakyan kaninang madaling araw. Ang mahinang paliwanag ni Mang Oryo habang tinitiyak na walang nakakakita sa kanila. Binuksan ni Sabina ang sobre sa likod ng isang poste. Laking gulat niya nang makita ang isang makapal na tumpok ng pera at isang maliit na piraso ng papel. Sa papel na yon, may nakasulat na 3 salita lamang sa isang matatag at eleganteng sulat kamay. "Maghintay ka sa akin." Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang init at pag-asa. Alam niyang hindi siya iniwan ni Vero. Sa halip, nagsisimula na ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Samantala, sa pinakamataas at pinakamarangyang silid ng isang pribadong ospital sa lungsod, isang lalaki ang nakaupo sa isang wheelchair, napapalibutan ng 4 na malalaking gwardya. Ang dumi at sugat sa kanyang mukha ay nalinis na, at ang kanyang buhok ay maayos na ring nakagupit. Pumasok ang punong doktor ng ospital at bigla itong napaatras. Nanlaki ang mga mata sa hindi maipaliwanag na gulat. Ginoong Severino Almeda, ang nanginginig na boses ng doktor, ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang buong mundo, ang balita sa lahat ng telebisyon. Ang akala ng lahat ay patay na kayo sa nangyaring pagsabog sa kalsada. Tumingin si Vero sa doktor. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at puno ng awtoridad na tila kayang magpabagsak ng isang kumpanya sa isang iglap lamang. "Buhay ako," ang maikli at makapangyarihang sagot ni Vero. "At ngayon, oras na para malaman ng mga taong nagtangka sa buhay ko na ang hari ay nagbalik na para bawiin ang lahat ng sa kanya." Ang dating marurumi at nanginginig na mga kamay ni Vero
ay tila naglaho na, parang alaala na lamang ng isang nakaraan na pilit niyang iniwan. Sa loob ng isang marangyang suite, sa itaas na palapag ng Almeda Tower, nakatayo siya ngayon, nakasuot ng pasadyang kulay abong suit na marahang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na ilaw. Huminto siya sa harap ng salamin at matamang pinagmasdan ang sarili. Naroon pa rin ang bahagyang pilay sa kanyang binti, isang tahimik ngunit matalim na paalala ng gabing muntik na siyang mawala dahil sa pagtataksil ng sarili niyang kadugo. Ngunit iba na ang kanyang mga mata ngayon. Wala na ang dating bakas ng takot. Sa halip, ang makikita roon ay malamig na determinasyon, matibay, tahimik at handang harapin ang anumang darating. Ang dating pulubing pinandidirian ay nag-anyong isang makapangyarihang emperador na handang bawiin ang kanyang kaharian. Pumasok ang kanyang tapat na abogado na si Attorney Marco, ang tanging taong hindi tumalikod sa kanya noong siya ay nasa putikan. Inilapag ng abogado ang isang makapal na folder sa mesa. Ginoong Severino, handa na ang lahat ng dokumento. Gaya ng iniutos ninyo, ang lupang kinatitirikan ng kusina ni Trining ay nasa ilalim na ng pangalan ng inyong korporasyon. Isang pirma ninyo na lang at maaari na nating bawiin ang karapatan sa pwestong yon. Hinawakan ni Vero ang mamahaling ballpen, ngunit bago siya pumirma, naalala niya ang mukha ni Sabina, naalala niya ang pakiramdam ng pagkakahati ng pandesal sa gitna ng ulan. Maingat niyang inilabas mula sa loob ng kanyang coat ang isang maliit at lumang butones. Ito ang butones na nahulog mula sa damit ni Sabina noong gabi ng bagyo. Para sa mundo, ito ay isang basura, ngunit para kay Vero, ito ang kanyang naging angkla sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Huwag muna nating ituloy ang pagpapaalis sa kanila, ang malamig na sabi ni Vero habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa butones. Gusto kong makita nila ang unti-unting pagguho ng kanilang kayabangan. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, gaya ng ginawa nila kay Sabina. Inutusan din ni Vero ang kanyang mga tauhan na magbantay mula sa malayo. Siguraduhin ninyong walang sino mang hahawak o mananakit kay Sabina. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong wala kayong matataguan sa mundong ito. Samantala, sa isang maliit na bakanting lote malapit sa palengke, nagsimulang magtayo si Sabina ng isang napakaliit na karinderya gamit ang perang iniwan sa kanya ni Vero. Hindi siya bumili ng magagarang gamit. Sapat na ang ilang kahoy na mesa at mga kalderong hiram. Sa kanyang puso, umaasa siyang sa pamamagitan ng pagluluto ng masustansyang pagkain sa abot kayang halaga. Makakabangon siya nang hindi umaasa sa kalupitan ng iba. Ang bawat luto niya ay puno ng pagmamahal. Ang bawat serving ay may kasamang ngiti para sa mga taong katulad niyang dati ring nagugutom. Ngunit ang katahimikan ng kanyang bagong simula ay muling nabulabog. Isang hapon, habang masayang naghahanda ng pagkain si Sabina para sa kanyang mga suki, biglang dumating ang tatlong lalaking nakasuot ng uniforme ng munisipyo. Kasunod nila ang isang pamilyar na sasakyan kung saan bumaba si Doña Trining. May hawak na pamaypay at nakangisi ng napakalapad. Iligpit ninyo ang mga basurang ito. Ang matinis na boses ni Doña Trining ay umalingaw-ngaw, puno ng puot at inggit. Ang lupang ito ay protektado at walang sinumang hampas lupa ang pwedeng magtayo ng maruming karinderya dito nang walang pahintulot ko. Walang awang sinimulang gibain ng mga tauhan ang mga kahoy na mesa ni Sabina. Itinumba nila ang kanyang mga kaldero, dahilan upang tumapon ang mainit na sabaw sa putikan. Napasigaw si Sabina sa sakit ng loob habang nakikita ang kanyang pinaghihirapang simula na muling dinudurog ng donya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mahaba at malakas na tunog ng busina ang bumasag sa tensyon ng paligid. 5 magagarang itim na sasakyan ang sabay-sabay na huminto sa harap ng karinderya na naging dahilan upang mapatigil ang lahat.
kabilang ang namumutlang si Doña Trining. Tumigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng mga makina ng 5 magagarang itim na sasakyan na nakapila sa harap ng wasak na karinderya ni Sabina. Ngunit si Doña Trining, sa gitna ng kanyang labis na kayabangan at pag-aakalang siya, ang reyna ng kalyang iyon, ay hindi nagpatinag. Inakala niya na ang mga sasakyang ito ay mga mayamang customer lamang na naligaw o di kaya ay mga opisyal na darating upang suportahan ang kanyang ginagawang pagpapaalis sa dalaga. Ipagpatuloy ninyo ang paghakot sa mga basurang yan. Ang boses ni Doña Trining ay muling bumasag sa katahimikan, mas matinis at mas puno ng puot kaysa kanina. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin, Sabina? Kahit saan ka pumunta, sisiguraduhin kong wala kang pwesto sa mundong ito. Walang sino mang may balak umasenso na nagmula sa basurahan ko. Dahan-dahang lumapit ang Donya kay Sabina. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pandidiri habang tinitingnan ang dumi at sarsa na tumalsik sa damit ng dalaga. Narito ang nararapat sa iyo, ang pagpapatuloy ng kanyang gaslighting. Ikaw ay isang linta na nabubuhay sa pawis ko. Kung hindi dahil sa akin, wala kang kwenta. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi gumalaw si Sabina. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumalikod at hindi siya nagmakaawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang malaking sandok, ang tanging sandata na natira sa kanya. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa Donya, puno ng isang uri ng tapang na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang makakapagpakita. Maaari ninyong sirain ang aking karinderya, ang bawat kahoy at bawat kaldero, ang mahinang sagot ni Sabina na may kasamang panginginig ng panga dahil sa galit. Pero hindi nyo na kailanman muling masisira ang aking pagkatao. Wala na akong utang sa inyo dahil ang lahat ng utang ko ay binayaran ko na ng bawat segundo ng aking paghihirap sa kamay ninyo. Dahil sa matinding inis sa pagsagot ni Sabina, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Doña Trining. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Inihanda ang lahat ng lakas para sa isang matunog na sampal na muling magpapatahimik sa dalaga. Aktong idadapunan niya ang kanyang palad nang biglang bumukas ang pinto ng pinakamagarang sasakyan sa gitna ng convoy. Isang malamig at mabigat na aura ang tila bumalot sa buong paligid. Ang lahat ng tauhan ng munisipyo ay napahinto. Maging si Carmela, na kanina pa nakangisi, ay dahan-dahang napaatras habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking bumababa mula sa sasakyan. Bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng napakamahal na itim na suit. Makisig ito, malinis ang bawat hibla ng buhok at may dalang awtoridad na tila kayang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang titingin sa kanya. Bagaman, medyo iika-ika ito maglakad. Ang bawat hakbang nito sa semento ay lumilikha ng tunog na tila isang hatol ng kamatayan para sa mga nananakit kay Sabina. Napatanga si Doña Trining. Ang kanyang itinaas na kamay ay nanigas sa hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit na inaaninag ang mukha ng lalaki. Pamilyar ang mga matang iyon. Pamilyar ang paraan ng pagtingin nito. Malamig, mapanghusga, at puno ng matinding galit. Ngunit hindi niya matanggap sa kanyang isipan na ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ang parehong lalaking tinapunan niya ng dumi at tinawag na hampas lupa ilang linggo lamang ang nakalilipas. Sino ka? Ang nanginginig na tanong ni Doña Trining. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nawala ng tatag. Anong karapatan mong makialam sa usapan namin? Ang lalaki ay hindi sumagot kaagad. Sa halip, lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa pagitan ni Sabina at ng Donya. Tumigil siya sa harap mismo ni Sabina. Tiningnan ang mga sugat at dumi sa mukha nito at sa isang iglap, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding pait at pangungulila. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humarap kay Doña Trining
Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang bawat hininga sa paligid ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang ingay ng palengke at ang sigawan ng mga tao ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan habang ang lahat ng mata ay nakapako sa lalaking nakatayo sa gitna ng putikan. Si Vero, na ngayon ay kinikilala bilang si Severino Almeda, ay hindi nag-alis ng tingin kay Doña Trining. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na nagbibigay ng proteksyon kay Sabina, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot na nararamdaman ng matanda. Namutla si Karma. Ang kanyang labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay hindi malaman kung saan ilalagay. Iikaw. Ang nanginginig na bulong ni Carmela habang pilit na inaalala ang dumi at sugat sa mukha ng pulubing dati nilang pinagtatawanan. Ikaw yung pulubi sa eskinita? Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Vero. Ang pulubing tinapunan niyo ng mainit na kape, ang diretsong sagot ni Vero, na ang boses ay tila kulog na nagbababadya ng malakas na bagyo. Ang pulubing ninakawan niyo ng dangal at pilit na pinatahimik sa dilim. Ngunit gaya ng nakikita ninyo, hindi lahat ng itinapon sa basura ay tuluyan ng nabubulok. Ang iba ay bumabalik para maningil. Sa isang iglap, lumapit ang kanyang tapat na abogado na si Attorney Marco. Bit-bit ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa mundo ng mga nangapi kay Sabina. Iniharap ng abogado ang mga papeles sa harap mismo ng mukha ni Doña Trining na ngayon ay halos hindi na makahinga sa tindi ng kaba. Ayon sa mga dokumentong ito, ang buong bloke ng kalyang ito, kabilang ang lupang kinatitirikan ng kusina ni Trining, ay binili na ng Almeida Group of Companies. Ang formal na pahayag ng abogado. Mula sa sandaling ito, ang inyong restaurant ay wala ng karapatang manatili rito. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang pwesto at hakutin ang inyong mga gamit. Kung hindi, ang mga awtoridad na ang mismong gagawa nito para sa inyo. Tila binagsakan ng langit si Doña Trining. Ang kanyang pamaipay ay nahulog sa putikan, hindi na alintana ang dumi nito. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, mabilis siyang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging isang malupit na leon, naging isa siyang tupa na pilit na nagmamakaawa. Mabilis siyang lumapit kay Sabina, hinawakan ang mga kamay ng dalaga at muling ginamit ang kanyang nakasanayang gaslighting na puno ng pagpapanggap. Sabina, anak, kinaawaan kita noon, pinatuloy kita sa bahay ko noong wala kang matuluyan. Ang boses ni Trining ay puno ng peking luha. Alam kong mabuti ang puso mo. Tulungan mo ako. Pakiusapan mo ang Ginoong ito. Pamilya tayo, Sabina. Hindi mo hahayaang mawala ang lahat sa akin, di ba? Naramdaman ni Sabina ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa hawak ng Donya. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kanyang balikat. Inilayo ni Vero si Sabina mula sa Donya. Ang kanyang galit ay tila naging isang pisikal na puwersa na humarang sa pagitan ng dalawa. Huwag mong dungisan ang pangalan niya sa marumi mong bibig, ang mariing sabi ni Vero kay Doña Trining. Ang kabutihan ni Sabina ay hindi isang utang na maaari mong singilin para iligtas ang sarili mo. Tapos na ang panahon ng iyong paghahari. Tumingin si Vero kay Sabina. Ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na paggalang at pag-ibig. Inilahad niya ang kanyang kamay sa tapat ng dalaga, isang imbitasyon para iwanan ang putikan at pumasok sa isang mundong hindi na siya kailanman muling sasaktan. Abutin ba ni Sabina ang kamay ng lalaking nagmula sa isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan? O ang muling pagtatagpo ng kanilang mga tadhana ay simula lamang ng isang bagong pagsubok sa pagitan ng yaman at ng kanyang nasirang puso? Tumingin si Sabina sa nakalahad na kamay ni Vero. Isang kamay na malinis, makinis, at may suot na mamahaling relo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Pagkatapos,
Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Marumi, may mga bakas ng uling, at puno ng mga peklat mula sa pagkayod sa ilalim ng kalupitan ni Doña Trining. Sa isang iglap, tila naging isang malawak na bangin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang lalaking pinrotektahan niya sa dilim ay hindi ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon. Sino ka? Ang boses ni Sabina ay halos pabulong, puno ng takot at hindi maipaliwanag na pait. Hindi ikaw ang lalaking nakilala ko sa eskinita. Ang lalaking tinulungan ko ay walang ginto, walang mga gwardya, at higit sa lahat, walang kapangyarihang manira ng buhay ng ibang tao sa isang iglap lamang. Bahagyang nanginig ang kamay ni Vero. Sabina, hayaan mong magpaliwanag ako. Ang pagsusumamo niya, ang kanyang tinig ay wala na ang lamig na ipinakita niya sa Donya kanina. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para protektahan ka, para mabigyan ka ng katarungan. Umiling si Sabina habang dahan-dahang umaatras. Hindi katarungan ang hanap ko, Ginoong Almeda. Ang hanap ko ay ang lalaking kasama kong humati sa pandesal noong gabi ng bagyo. Ngunit tila ang lalaking iyon ay katang-isip lamang. Ngayong alam ko na ang totoo, mas lalo ko lang naramdaman kung gaano tayo kalayo sa isa't isa. Hindi ako isang palamuti na maaari mong iuwi sa iyong palasyo pagkatapos mong manalo sa laban. Tumalikod si Sabina at nagsimulang maglakad palayo. Bit-bit ang kanyang iilang gamit na basang-basa pa rin ng putik. Iniwan niya ang lahat ng tao sa kalsada na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Mas pinili niyang magsimulang muli ng mag-isa sa sarili niyang paraan kaysa maging isang utang na loob sa isang bilyonaryong hindi niya tunay na kilala. Nanatiling nakatayo si Vero sa gitna ng kalsada, nakatingin sa papalayong bulto ni Sabina. Gusto niya itong habulin, gusto niya itong yakapin at sabihing wala siyang pakialam sa yaman, ngunit alam niyang kailangan ng dalaga ang espasyo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag itong sundan ng malapitan, ngunit manatiling nakabantay upang matiyak ang kaligtasan nito. Samantala, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Doña Trining, habang ang mga tauhan ni Vero ay nagsisimulang magkabit ng mga harang sa paligid ng restauran. Naiwang nakaupo ang matanda sa isang silya sa labas, tulala at hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay nang makita niya si Carmela na nagmamadaling lumabas mula sa likurang pintuan ng restauran, bit-bit ang isang malaking bag. Carmela, saan ka pupunta? Ang nanghihinang tanong ng Donya. Tulungan mo ako, anak. Iligpit natin ang mga gamit natin. Hindi man lang tumingin ang dalaga sa kanyang tiyahin. Tita, wala na tayong pera. Kinuha ko na ang lahat ng natitira sa kaha at ang mga alahas mo sa kwarto. Hindi ko kayang mamuhay sa hirap kasama mo. Humanap ka na lang ng paraan para mabuhay, ang walang pusong sagot ni Carmela bago ito mabilis na sumakay sa isang taxi at iniwan ang Donya na humihagulgol sa gitna ng kalsada. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at malinis na kalsada sa ibang bahagi ng lungsod, isang maliit na restaurant ang naghahanda para sa kanyang unang araw ng pagbubukas. Ang lahat ng gamit ay bago. Ang mga pader ay napintahan ng kulay asul na tila langit. At sa labas ay may isang signboard na gawa sa kahoy. Ang nakasulat dito ay, Hapag ng Awa. Nagulat si Sabina nang makarating siya sa pwestong yon. Ang karinderyang balak niyang itayo muli ay naging isang magandang kainan sa tulong ng mga hindi kilalang tao na nagsabing utos daw ito ng isang ginoong nagmamalasakit. Habang hinahawakan ni Sabina ang pintuan, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Alam niyang hindi siya kailanman tuluyang iniwan ng lalaking kiling pa rin ang asul na panyo sa puso. Hindi makapaniwala si Sabina habang dahan-dahang itinutulak ang pinto ng restaurant. Ang amoy ng bagong luto at sariwang pintura ay bumalot sa kanyang mga pandama. Ang bawat sulok ng hapag ng awa
ay tila isang salamin ng kanyang sariling puso. Simple, malinis, at puno ng liwanag. Hindi ito kasing garbo ng kusina ni Trining, ngunit nararamdaman niya ang init at pagtanggap sa bawat dingding na kulay asul, ang paboritong kulay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na siya lumingon dahil alam na niya kung sino ang naghihintay sa kanya. Isang matipunong anino ang lumapit at sa pagkakataong ito, walang mga gwardyang nakapaligid. Naroon si Vero, nakasuot ng simpleng puting polo, bit-bit ang kaparehong pagpapakumbaba na nakita ni Sabina noong sila ay nasa eskinita pa. Hindi ito kabayaran, Sabina, ang mahinang boses ni Vero na tila haplos sa hangin. Alam kong tumakas ka dahil ayaw mong maging utang na loob ang tulong ko. Kaya hindi ko ito ibinigay sa iyo bilang donasyon. Itinayo ko ang restaurang ito dahil ikaw ang nagturo sa akin na may natitira pang kabutihan sa mundo noong wasak na wasak ako. Ikaw ang kaluluwa ng lugar na ito. Ang lahat ng kikitain dito ay mapupunta sa mga katulad mong nangarap din, ngunit pinagkaitan ng pagkakataon. Naluha si Sabina nang makita ang mga taong lumabas mula sa kusina. Hindi sila mga estranghero. Sila ang mga dating kasamahan niya sa trabaho na inapi at inalipusta rin ni Doña Trining noon. Sila ang mga taong tinulungan ni Vero na mahanap muli ang kanilang dangal. Sa pagkakataong ito, sila ang mga empleyadong may maayos na sahod at tinitingnan bilang mga tao, hindi bilang mga alipin. Ang kagalakang nakita ni Sabina sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang yaman na maibibigay ng mundo. Dahan-dahang lumapit si Vero kay Sabina. Inabot niya ang kamay ng dalaga at dinala ito patungo sa loob ng kanyang maliit na opisina. Sa ibabaw ng mesa, nakita ni Sabina ang isang maliit na frame na may salamin. Sa loob niyon ay ang lumang butones na nahulog mula sa kanyang damit noong gabi ng bagyo. Itinago ko ito. Ang bulong ni Vero, habang dahan-dahang hinahawakan ang bewang ni Sabina upang ilapit ito sa kanya. Dahil noong mga sandaling wala akong pangalan at walang kinabukasan, ang butones na ito ang nagpapaalala sa akin na may isang babaeng handang magmahal sa isang pulubing katulad ko. Hayaan mong tulungan kitang buuin ang mga pangarap mo, gaya ng pagbuo mo sa akin noong ako ay durog na durog. Naramdaman ni Sabina ang init ng katawan ni Vero at ang matatag na tibok ng puso nito. Wala nang takot, wala nang hiya, at wala nang distansya ng yaman. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Vero at huminga ng malalim, hinahayaan ang kanyang sariling pagod na mapalitan ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya kailangan pang tumakbo, ngunit ang katahimikan at kaligayahan sa loob ng restaurant ay panandaliang nagambala nang mapansin ni Sabina ang isang bulto sa labas ng malaking salamin. Isang matandang babaeng nakayuko, marumi ang suot, at nanginginig sa lamig ng gabi habang nakatingin sa loob ng maliwanag na kainan. May isang matandang pulubing nag-aabang sa labas, at nang magtama ang kanilang mga paningin sa pag-angat ng mukha nito, tila nanigas ang dugo ni Sabina. Ang babaeng dati ay reyna ng kalupitan ay naroon ngayon, namamalimos ng kahit kaunting init at pansin mula sa taong dati niyang itinuring na basura. Napatanga si Doña Trining habang tinitingnan si Sabina na dahan-dahang lumalabas mula sa maliwanag na pintuan ng restaurant. Ang matanda ay nanginginig sa takot at matinding hiya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay punong-puno ng gintong alahas, ay ngayon ay marumi at puno ng sugat. Nang makita niya ang kislap ng tagumpay at kagandahan sa mukha ni Sabina, mabilis na yumuko ang donya at pilit na itinago ang kanyang mukha sa ilalim ng madungis na panyo. Akala niya ay ito na ang pagkakataon na ipapahiya siya ni Sabina sa harap ng maraming tao, ang pagkakataon na ibabalik sa kanya ang lahat ng sampal at pangaapi na ibinigay niya rito noon. Lalapit na sana ang dalawang malalaking gwardya ng restaurant upang paalisin ang matanda dahil sa masangsang nitong amoy na nakakaabala sa mga customer.
Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso ni Doña Trining, itinaas ni Sabina ang kanyang kamay upang patigilin sila. Hayaan ninyo siya, ang mahinang utos ni Sabina na may kasamang awtoridad. Hinarap ni Sabina ang babaeng sumira sa kanyang buhay at sumunog sa kaisa-isang alaala ng kanyang ina. Habang tinitingnan niya ang matanda, tila nagbalik sa kanyang isip ang bawat sakit, bawat pagluhod, at ang bawat luhang pumatak sa kusina ni Trining. Sariwa pa rin ang sugat sa kanyang puso at ang galit ay naroon pa rin, nag-aabang na sumabog. Ngunit nang makita niya ang pangangatog ng mga tuhod ng matanda at ang tindi ng gutom sa mga mata nito, naramdaman ni Sabina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Habag. Sa halip na sigawan o itaboy ang matanda, pumasok si Sabina sa loob at kumuha ng isang malaking mangkok ng mainit na sopas, ang pinakamasarap na putahe ng hapag ng awa. Maingat niya itong inilapag sa mesa sa harap ng naguguluhang si Doña Trining. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahalimuyak sa hangin, tila isang paalala ng biyaya na dati ay ipinagkait ng matanda sa mga nangangailangan. Hindi ko ito ginagawa dahil napatawad na kita ng buo, ang malamig ngunit tapat na, sabi ni Sabina habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Trining. Hindi mabubura ng isang mangkok ng sopas ang lahat ng ginawa mo sa akin. Ginagawa ko ito dahil hindi ako katulad mo. Ang aking karangalan ay hindi nakadepende sa kung gaano kita kayang saktan, kundi sa kung gaano ko kayang panindigan ang aking pagkatao sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Trining habang hinahawakan ng kutsara. Sa bawat higop niya ng mainit na sabaw, hindi niya mapigilan ang patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ng luha niya ay tila nagsisilibing pait ng pagsisisi. Ang pinakamasakit na parusa para sa kanya ay hindi ang mabilanggo o ang maghirap, kundi ang makatanggap ng kabutihan mula sa taong pinakainapi niya. Ang kabutihan ni Sabina ay tila isang salamin na nagpakita sa Donya kung gaano kadilim ang kanyang sariling kaluluwa. Pinanood ni Sabina ang matanda hanggang sa matapos itong kumain. Wala nang puot sa kanyang dibdib, tanging ang malalim na buntong hininga ng paglaya. Nang tumayo ang matanda at muling yumuko bilang tanda ng pasasalamat, bago ito tuluyang lumakad palayo sa dilim, naramdaman ni Sabina na sa wakas, ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan na ring naputol. Pagkapasok ni Sabina sa loob ng restaurant, biglang namatay ang lahat ng malalaking ilaw. Tanging isang malambot na spotlight na lamang ang natira, at ito ay nakatutok sa gitna ng silid kung saan nakatayo si Vero. May hawak itong isang maliit na kahon, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Handa nang buksan ang huling pahina ng kanilang kwento na puno ng pag-asa. Dahan-dahang naglakad si Vero palapit kay Sabina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng hapag ng awa ay tila may dalang pangako ng isang bagong bukas. Wala siyang dalang malalaking bungkos ng rosas o anumang magarbong regalo na karaniwang makikita sa mga pelikula. Sa halip, may hawak siya na isang maliit na balot na nakabalot sa isang telang seda. Nang makarating siya sa harap ng dalaga, tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinahon at mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang binuksan ni Vero ang balot at inilabas ang isang bago at napakagandang asul na panyo. Ang tela nito ay gawa sa pinakamahal na seda at sa dulo nito may maingat na burda ng pangalan ng ina ni Sabina. Pinahanap ko ang pinakamagaling na mananahi para muling mabuo ang alaalang ninakaw sa iyo. Ang mahinang bulong ni Vero, ang kanyang boses ay puno ng panginginig dahil sa matinding emosyon. Alam kong hindi nito mapapalitan ang orihinal, pero hayaan mong ito ang maging simbolo ng pagsisimula ng mga bagong alaala nating dalawa. Isinuot ni Vero ang panyo sa balikat ni Sabina. Dahan-dahang inayos ang bawat tupi nito nang may labis na pag-iingat na tila isang napakahalagang kayamanan ang kanyang hawak.
Pinrotektahan mo ako nung wala akong kalaban-laban sa ulan. Sabina, pinainit mo ang malamig kong mundo noong ako ay isang pulubi lamang sa paningin ng lahat. Kaya ngayon, hayaan mong ako naman ang maging silong mo sa lahat ng darating na bagyo sa iyong buhay. Sa harap ng lahat ng mga empleyado at ni Mang Oreo na hindi mapigilan ang pagluha sa gilid, dahan-dahang lumuhod si Vero sa harap ni Sabina. Inilabas niya ang isang maliit na itim na kahon at binuksan ito upang ipakita ang isang singsing na may payak, ngunit kumikinang na brilyante. Sabina Villarreal, ang tanging babaeng nakakita sa tunay na pagkatao ko sa kabila ng dumi at hirap. Papayag ka bang maging asawa ko at makasama ko sa pagbuo ng isang tahanang puno ng pagmamahal at katarungan? Hindi na nakapagsalita si Sabina dahil sa sobrang kagalakan. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi habang mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. Isinuot ni Vero ang singsing sa kanyang daliri at sa pagkakataong yon, ang lahat ng pighati ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Tumayo si Vero at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Sabina gamit ang kanyang dalawang palad. Saksi ang tahimik na gabi at ang liwanag ng hapag ng awa. Idinampi ni Vero ang isang mainit at punong-puno ng paggalang na halik sa noo ni Sabina bago ito bumaba sa kanyang mga labi sa isang matamis at matagal na pagtatagpo. Sa gitna ng mahigpit nilang yakap, naramdaman ni Sabina ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Wala nang takot, wala nang gutom. Tanging ang init ng pagmamahal na dumaan sa apoy at bagyo upang maging mas matatag at dalisay. Ang dating dalawang kaluluwang wasak ay ganap na ring nabuo sa ilalim ng basbas ng katarungan at tunay na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila ba isang panaginip na dahan-dahang nagising sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Sa loob ng isang malawak at payapang hardin, makikita ang isang batang lalaki na masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ng isang makulay na saranggola. Hindi kalayuan, nakaupo si Sabina sa isang tumba-tumba. Ang kanyang muka ay wala na ang anumang bakas ng takot o pighati. Ang dating mahirap na serbidora sa tondo ay isa na ngayong kagalang-galang na asawa at matagumpay na negosyante na nagpapatakbo ng ilang sangay ng hapag ng awa sa iba't ibang panig ng lungsod. Nahanap na ba ni Sabina ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay makikita sa bawat pagkakataong siya ay bumibisita sa isang tahimik na home for the aged sa labas ng lungsod. Sa isang sulok ng pasilyo, nakaupo sa isang wheelchair si Doña Trining. Ang dating matinis na boses nito ay naging isang mahinang pabulong na lamang at ang matalas nitong paningin ay tuluyan ng pinalitan ng kalabuan dahil sa katandaan at sakit. Walang ibang bumibisita sa matanda, kundi si Sabina. Si Carmela ay tuluyan ng naglaho matapos nitong ubusin ang ninakaw na pera sa masamang bisyo at wala ng balita sa kinaroroonan nito. Sa bawat pagbisita ni Sabina, nagdadala siya ng mga prutas at paboritong pagkain ng matanda. Para kay Sabina, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng latay at hapdi ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na putulin ang tanikalang nag-uugnay sa kanya sa galit upang siya ay malayang makahinga sa kasalukuyan. Sa tuwing hinahawakan niya ang nanginginig na kamay ni Doña Trining, nararamdaman ni Sabina ang lubos na paglaya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang wala na itong kapangyarihang saktan ang iyong puso. Naramdaman ni Sabina ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Dumating na si Vero mula sa opisina. Ang kanyang muka ay puno ng ngiti habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Ang pilay sa binti ni Vero ay hindi na naging hadlang sa kanyang pagkilos, bagkus ay naging simbolo ito ng kanyang lakas at paninindigan. Magkahawak kamay silang naglakad
patungo sa balkonahe habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at asul sa malawak na kalangitan. Ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento? Ang boses ni Sabina ay narinig bilang isang pagninilay sa katahimikan ng gabi. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang mansyon o sa dami ng kanyang ginto. Ang tunay na kayamanan ay ang kabutihan ng puso na nananatiling dalisay sa kabila ng dumi ng mundo. Ang taong marunong magmahal sa gitna ng kawalan ay ang taong hinding-hindi kailanman magiging mahirap. Ang asul na panyong sumilong sa kanila sa gitna ng bagyo ay nanatiling nakatago sa isang espesyal na lugar. Isang paalala na sa bawat dilim, may isang pusong handang maging liwanag. Naramdaman ni Sabina ang mahigpit na pisil ni Vero sa kanyang kamay. Isang tahimik na pangako na ang kanilang pag-ibig ay mananatiling matatag hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunay na kaligayahan na lamang ang namamayani. Isang kabanata na wala ng puwang para sa luha. Tanging ang init ng pagpapatawad at ang liwanag ng isang bagong simula.